Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin saya, saan bang damo pa ba? Magkasama sa isang pamina. Libre lang ang umintak sumigaw. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang sa napunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang bigas mo. Kwento mo at kwento ko, i-ibiyan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa saya, dahil itigit na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic, Season 7. episode 27. Yeah, and Oh. it's April 4, 2025. And it's a Bible Friday night. Wow, good evening, Tata Bird. Good evening, Anje, at good evening pong muli sa inyo. Hello po sa inyo, good evening. Happy Friday. Mhm. Happy Friday. Ayan. Yung iba tuwan-tuwa yan, pagka dumarating na yung Friday, sabi nga nila, mapapahinga na naman daw sila. Sabado Tama. Linggo kasi, ganyan. Yan, tama. Weekend. Mhm. Ayan po. May trabaho ka na ba dyan pagka Sabado Linggo? Meron pa rin ano? Depende, Tata Bert. okay. Pag ano po, pag alam kong, pag di ko siya ginawa, dadagdag yung next week ko. Yung mga ganun yeah, po. Tama, tama. Ayan. Though hindi paid, pero ganun po talaga. Kailangan po. Kailangan yan. Naalala ko nga kasi very difficult week po sa amin ngayon. Ang dami pong workload talaga. Tapos kulang pa po kami ng tao. Kaya sabi ko, lagi ko pa naalala sabi sa senior na, kahit sabihin natin hindi napapansin management, may iba na, diba yung Diyos, alam nila yung effort and ano, yun, mabibiyayaan ka. Kasi kahit ganun, Tata Bert, to be honest, ako kahit diba minsan may mga ganun na challenges, ako, thankful ako may mga katrabaho akong mababait, matulungin. Hindi po kasi lahat, diba, meron ka, maganda sweldo mo, pero hindi okay katrabaho mo. Pero, importante makahanap ka ng mga ganyang katrabaho mababait. So, shout out po kung nanonood yung mga office mates ko. Yan ang maganda kasi pag nag-work ka, no? Maganda rin kasi nag-i-enjoy ka doon sa work mo. Yes, totoo po, Tata Bert. Hindi yung porke malaki sweldo mo, tapos hindi ka naman nag-i-enjoy. Oo. Kaya importante yun talaga, na masaya ka sa trabaho mo. Correct. Yan. Ikaw po, Tata Bert, kamusta naman po? Okay naman ako. Okay naman ako. Okay, Ako naman ang nagtatanggal ng mga load na mga trabaho na yan sa akin eh. Actually, hindi na ako masyado nagpa-practice ng bilang kunyari abogado. Malaking bagay, Tata Bert. Parang hindi ka gaga. Hindi na, medyo inano ko na muna. Hindi na po muna. Pahinga ka. Although may mga na minsan hindi mo mahindihan, kuha ko pa rin. Opo. Lalo na pag matagal mo na po. Oo, Kliyente. Ayan. Tsaka sa edad mo, Tata Bert, diba yung sharp pa rin yung utak mo sa mga gano'n. So, ano talaga. Gift yan eh. Ayan. So, ay, kamusta po, Tata Bert, sa Isabela po pa? Ay, yun nga, no? Biro mo kaninang umaga, yan ang unang mensahe na natanggap ko na hindi sila makapagbilad dahil hindi na naman maganda ang panahon. Makulimlim. Kaya nagpakawala ko ng pre-over. Effective kasi yung pre-over na mga previous pre-overs na inaano ko concerning yung mga lupa. Yung lupa na yun talagang nangyayari. Hindi ko naman natanong na uli kung ano nag-e-epekto ng pre-over. So, I'm just hoping na naging okay naman. Totoo po yung Tata Bert. Naku po, as in grabe. Kawawa kasi ang farmers, no? Lalo na sa Isabela. Yung presyo ng palay, dati naman kasi pwede naman hindi nila ibilad. Okay naman yung presyo kahit na hindi binilad. Ngayon ang problema nga, dahil nga sa kung ano-ano policy ng gobyerno na apektuhan yung mga farmers, bumaba ang presyo ng sariwang palay. To the point na yung dating pinakamababa na 18, last year na 23 pa eh. Yung sariwa, pero mo yung huling pagkakano ko 14.50.
Then sumadsad pa sa 13 pesos per kilo. Ano kikitain ng farmer pagkaganda? Kaya nag-decide ako, better na patuyuin na lang yan. Yung palay ko, ganun ang ginawa. Kawawa ang farmers talaga. Hindi ko nga malaman ang ginagawa ng gobyerno tungkol sa mga bagay na yan. Wala akong nakikita ng ano eh. Eh, pag ako kumandidato senador, Nako. isa lang ang magiging programa ko, agriculture. Yes. Wala nang iba. Wala na. Yung bahala na yung iba pagka basta ako Opo. agriculture. Tama. Isa lang para focus ka. Oo nga, Tata Bert, kasi diba yung termino mong 3-6 na taon, hindi naman yung basta-basta may magagawa mo lahat. Oo. Good idea. Ako doon. Isa lang. Doon lang po. At saka kung nasa isang partido, kay good idea yung Tata Bert, isang partido kayo, kunwari 8 yung senador mo, o yung isa agriculture, yung isa edukasyon, di ba? Para mag-work out. Oo. Tama yun. May panahon kasing maganda in the past no, na napakaganda ng agriculture ng Pilipinas. Na yung ibang mga taga-ibang bansa pupunta pa rito sa Pilipinas para dito mag-aral. Kung paano yung mga tungkol sa mga iba't ibang variety ng rice, kung paano i-grow ng mga dito nag-aaral sa Sa area, natin. Tata Bert, sa Oo. area. Eh no, yung mga nag-aral na yun sa atin, iniiwan na tayo ngayon eh. Sa ibang bansa na po Pag naalala ko yung ano nangyari sa Pilipinas, bakit naging ganito agriculture? Nakakalungkot. Opo. Kaya, naku po, alam ko po may senador pong tatakbo na yan ang focus niya, agriculture, dahil siya rin mismo. Meron isang senador ngayon hinamon siya, si Benhur Abalos, no? Then sinabihan siya ng isang dating congressman ata, basta dating naging elected official din na hindi na ngayon, na tungkol sa agriculture ang inaan niya, better. Sinabihan siya na pumunta at kausapin mismo yung mga farmers para nalalaman niya. Ang balak niya kasi, isa sa programang ina-advance niya ay yung magkaroon ng pagbabago doon sa tarification law, rice tarification law. Sabi nga nung sinadya sa kanya, better go down to the farmers and talk to them para malaman mo talaga hindi daldal lang ng daldal. Tama yung tatabi. Ako nga, magaling yung pagka ginawa ni Benhur Abalos yun. Tama. Sa kanya tatabi at tapapalig ang mga farmers. Lahat ng farmers ayaw sa rice tarification law na yan. Kasi ang pahirap po eh. Ako, na sila naman po ang Diyos ko naman, Tata Bert, di ba? Isa yan sa meron mayaman ang Pilipinas sa palay. Yeah. Wala na nga halos kumukuha ng kursong agriculture eh. Wala na. Dahil sa state ng natin. Kaya sana. Kung meron man kayong mga magkokolehiyo na alam niyo na, lalo na kung hilig nyo pa, di ba? Interesado kayo sa environment, sa agriculture, please. Para mabuhay. So, pagpipray namin ng patuloy-tuloy ang sa Isabela. At sa lahat, hindi lang naman sa Isabela, marami tayong mga farm all around the country. Ayan. Yes. Ang isa pang magandang balita na ko kanina, no? May isang school. Kung mga estudyante ng mga schools doon yun, no? Nag-form ng isang team, pumunta sa South Korea, nag-participate sa isang robotics competition at nanalo. Wow! Yes, may invention sila na ginawa, hindi ko lang ma-elaborate na kung yes, nanalo sila. Baka kung galing naman ng Pilipino. Estudyante, the youngest among which is 9 years old. Ay, kinikilabutan ako. Kapag galing mga eskwelahan yan from Isabela. Wow! Congrats po! Yes, congrats sa inyo. Ang galing naman kasi diba usually hapon, in-check yung mga yung robot. Pero diba, tapos galing Isabela. Nakaka-proud. Congrats pa sa inyo. Batiin ko lang po sila, Tata Bert. Happy birthday talaga. Hindi po. Good evening kay Kuya Joseph. Hi, Joseph. Ayan. Aba, pumangalawa si Miss Linda ngayon. Naungusan ngayon. Naunahan ni Sir Joseph. Ayan. Miss Rita Pala. Hi, Rich. Miss Cynthia De Jesus Alcantara. Hi, Sin. And our number 1 basher, Mamita. Hello. Buti naman good evening po ang sinabi mo. Ayan.
Yung iba po, sige pa, hindi pa po nagluluti. Ayan. Good evening po sa inyo. Tata Bert, na nagawa ko na yung utang ko sa iyo, napanood ko na po yung lecture. Ay, naku po. Ang daming, Tata Bert, lalo siyang nakaka-curious, pero nakakatuwa na yung background story ni Jesus, na ipasok mo dun din sa, kaya pala nagme-make sense bakit yun yung sinabi niya. Tsaka bakit na, yun yung tawag niya kay Mama Mary. Tsaka, yung pinaka-lesson na, basta po, panoorin, yung value ng respeto, ng pagmamahal sa magulang. Yun po. So, napakaganda, Tata Bert. Kasi yung walang mga ganun, pag makikinig, sorry po pero kung na makikinig ka sa mga online, mga, kung ano lang yung nandun, yun yung ipapaliwanag nila. Pero yung meron kang backstory, konektado siya sa salmo, di ba? Sige po, Tata Bert. Tsaka nga, naidagdag ko pa roon, no, na during yung umuusbong na yung katalinuhan ni Jesus noon, at the age of 12, bumiyahin siya ng Asia. No? Ganun ka. Inalam niya yung mga existing religions noon. And he went as far as Tibet. May record eh. Yun. Ika nga, informasyon maganda rin naman yan. Tsaka doon mo makikita na hindi siya close-minded. Ganun niya sinaliksik yung katotohanan ng buhay. Naghahanap talaga siya ng sagot eh. Ng answer sa napakaraming tanong na nandoon sa isip niya nang walang makapagbigay ng sagot. Kaya kita mo, di ba, doon sa temple ng Jerusalem, 12 years old siya, tapos nakikipag-usap siya, nakikipagkwentuhan sa mga elders doon, sa mga religious leaders na doon, na manghang-mangha sa talino niya. Ganun. Na very soon, naging threat, no? Yeah. Yun lang ang ano. Pero naman, di ba, ang daming, ang papakinggan niya pa yung lecture na, hindi siya araw-araw mong maririnig. Kasi pag nabasa niyo, 7 palabra, alam na namin yung sinabi na yun. Hindi po, iba ang storya po at pag-explain ni Tata Bert. Thank you, Tata Bert. Sana po walang kapantay na mag-lecture. Ayan. Thank you po. And bukas naman, uumpisa na naman yung 5th and 6th of the 7 last words. Abangan po natin yung lecture tomorrow. At since malapit na rin po ang Holy Week, ilang linggo na lang po yung mga team leaders ng bawat team. Yan, opo. Sana po, since Holy Week na mawala, syempre bakasyon po yan. Kung maganda po, punta po kayo kasi retreat activity na hindi naman parati nangyayari. Especially now po na may guidance pa rin naman ni Senyor, pero physically wala siya. So, sana po lahat magsuportahan at magtulungan para maituloy natin ng ganun pa rin kung ano yung level dati at kasiyahan at karunungan na makukuha natin. Ganun pa rin. Thank you po. Ayan. Okay. So, go na ba tayo, Tata Bert? Baka may mga good news ka pa po dyan? Wala akong mapili na puro road rage, puro mga riot ng mga kabataan. Yun naman talaga. Very sad, pero may nabasa lang po ako kanina, mga 3 minutes ago. Meron na tinatawag na VIS, so Voters Information Sheets. So, pwede nyo po ito puntahan sa COMELEC website. So, ito yung mga impormasyon kung anong presinto nyo, anong voting, basta lahat ng details po sa pag-vote sa inyo. Tapos, yun, kung mag-update po kayo ng voters ID, yan, lahat po ng bagay. At buti may ganito na po sila. Pero sana po for free ito, no? Sigurado naman. Sana. Okay, very good po pag ano. Ayun lang, very good to para organize. Kasi, syempre, yung iba hindi mo na masisi. Kunwari, nasunugan, nawalan sila ng mga ganyang dokumento. Ayan. Excited na po ba lahat bumoto sa Mayo? Ayan. Pero aral pa rin po tayo ng mga ano natin. Diba? Ayan po. Sige po, Tato. Okay na po tayo? Ayan. So, ang binabasa na po namin ngayon is mga ngaral o Ecclesiastes. Ayan po. Chapter 8. Ayan. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao, pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Oo naman, syempre. Yung karunungan talaga nagpapasaya sa mukha ng tao.
Bakit ka mo? At least marami ka kasing alam eh. Pwede yan ika nga eh, nakakapagyabang-yabang ka, liyad ang dibdib mo sa tuwa. Dahil most probably marami magtatanong sa'yo, nasasagutan mo, nabibigyan mo sila ng idea sa mga bagay-bagay. Kaya nakakapagpasaya talaga yan sa mukha ng tao. Pati yung matigas na mukha, eh nawawala sa tuwa. Yes. Nakakambol sila. Oo. Correct po. Sundin ang hari. Sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Yes, dapat talaga sundin mo ang utos ng hari. At huwag padalos-dalos sa pangako sa Diyos. Ika nga eh, pag hindi mo sinusunod ang hari, eh, most probably baka magkaroon ng kaparusahan. No? Ikaw din ang malalagay sa hindi maganda. And then, huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Dapat lang talaga na hindi. Mabigat-bigat po kasi pag sa Diyos na po kayo nangako at hindi niyo po matupad. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ang anumang labag sa kalooban niya sapagkat maaari niyang gawin ang lahat ng magustuhan niya. Yes, hari yan. No, hari yan. Dapat yung mga ibibigay mo o isasuggest mo sa kanya hanggat maaari, yung maganda rin, yung matutuwa siya. Baka mamaya sa kadikit-dikit ka ng dikit sa hari, tapos maiinis lang, mai-irritate siya yan, lalo na't hindi magaganda naman yung mga sinasabi mong bagay, baka maparusahan ka pa. So, ingat lang. Ingat lang. Ang utos ng hari ay di mababali at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Hari yan. Kaya katulad sinabi ko na kanina, hari yan. Yan kasabihan kasi yan eh. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Siya kasi otoridad sa isang lugar siyang hari. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan, at kung paano dapat isagawa. Ang isang masunurin kasi at nakikinig sa payo, talagang hindi mapapahamak yan, makakaiwas yan sa gulo. Lalo na yung payong binibigay sa kanya, yung nakakatulong sa kanya. Para malayo sa mga bagay na magdadala sa kanya sa disgrasya. Alam ng matalino kung ano ang dapat gawain. Yes. Alam ng matalino kung ano ang dapat gawain. Alam niya yung timing, at kung paano isasagawa. Yung nakaplano. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Ganun naman talaga no? Kaya better na makinig sa advice, hanapan ng tamang panahon na isagawa yung mga gusto mong gawain, at magsagawa rin ng plano para maging maayos. Pero huwag masyado pilitin at isipin kung anong mangyayari kasi lalong hindi ka makaka-focus sa gusto mong makuha. Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Wala talaga. Wala talaga. Walang kapagsabi kung ano ang magaganap sa future. Kaya ang importante lagi mong ihanda ang sarili mo. No? Maging prepared ka lagi sa kung ano man magiging darating sa hinaharap. At kahit manghuhula pa yung puntahan nyo, hindi hula lang yon, guide yon. Kung paanong di mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Totoo naman. Hindi alam ng tao yung mga bagay na darating, no? At lalo na yung kamatayan. Hindi mo nga malalaman kung kailan ka mamamatay Ang tanging nakakaalam niyan, ang Diyos. So maging preparado ka na sa mga bagay na ganyan na yan. Para halimbawang sa kamatayan, yung maiiwan mo ay hindi naman masyadong maghirap ng gusto. Ipaghanda mo yung mga bagay-bagay na kailangan nila once na ikaw ay namayapa na. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Hindi tayo makakatakas. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Hindi tayo makakatakas. Pero parang minsan naman, Tata Bert, meron. Oo, yun nga. Meron naman.
meron naman mapagtata, kaya nga maraming nakakaligtas eh. Opo. Walang marami. Siguro ibang ibig ipahiwatig niyan, pero mamaya alamin natin. Sige po. Ano. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. Yun. Ganun talaga yan. Dito kasi sinasabi niya na pinagmamasdan niya ang mga pangyayari sa buong mundo at napupunan niya na yung iba'y may kapangyarihan at ginagamit ito minsan sa hindi maayos, minsan naman sa maayos. At ang iba naman ay api-apihan. Siyempre yung mga nasa lower class na matatawag, api-apihan ng mga iyan. Pero pwede rin naman silang magsubika para tumaas ang level na kanilang kinaroroonan. May nakita akong masasamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Siguro yan ng mga tao, no, na sobrang nagyabang sa lugar nila. Nakikilala siya dahil sa mga ginagawa niya na hindi maganda. Yung may mga tao kasing ganyan, no, hindi na maganda yung ginagawa mo, then namatay ka, still meron pa rin dadalo sa paglibing sa iyo, sa pagburo sa iyo, meron pa rin mga ganyan na yan. At ito nga ang sabi ng author nitong binabasa natin, walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Di agad iginagawad ang hatol sa kasamaan. May kasabihan po tayo, no? Justice delayed is justice denied. Pag ang isang hatol sa isang kasalanan ay binibitin, nagkakaroon ng lakas ng loob yung kahatulan na yan. Inaakala niya na nasa side siya ng tama. So magkukumit na naman na hindi maganda yan. At yung makakakita, yung mga witness, no? Nakikita nila, mukhang nakakalusot na ito, mukhang hindi pa hinahatulan. Siguro tama yung ginagawa niya. Something like that ang magiging pananaw ng iba eh. Kaya nga merong justice delayed is justice denied. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid pagkat siya'y may takot sa Diyos. Daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay. Well, yan naman ang totoo. Pag ang isang tao ay matuwid, kahit na anong sama ng mga bagay-bagay na ay darating sa kanya, lalo na yung taong matuwid na ito, sobra ang paniniwala sa Diyos. Lahat ng kasamaan niya na darating sa kanyang buhay, kaya niyang salagin yan. Dahil ilalayo siya ng kabutihang loob na ginagawa niya. Dahil marami pa siyang pwedeng gawin. Kaya diba? Yun ang Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Totoo naman, ang kasamaan ng isang masama ay di nakakabuti sa kanya. Masama na nga siya eh. Mamumuhay siyang parang anino. Parang anino. Parang walang kabuhay-buhay. Ika nga ang existence niya. Lalayo ang kasi siya eh. Lalayuan siya. Sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. O yun nga, dahil takot nga sa Diyos yung mga gumagawa ng kasamaan. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahang para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari, at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Ganun talaga dito sinasabi yung parang pagiging unpredictability ng isang sitwasyon na hindi mo mapipredict agad ang darating sa iyo eh. Meron kasi gumagawa ka ng kabutihan. Talagang kabutihan ginagawa, may sisingit dyan na hindi, na problema. May sisingit dyan, ganun din yun. Kung puro kasamaan ginagawa mo, may kabutihan pa rin sisingit dyan. Kaya hindi naman matatawag na purong mabuti, purong masama.
hanggat tao ka, hindi mo masasabing hindi ka makagawa ng pagkakamali. Bukod sa pwedeng pagsubok yun, pareho sa mabuti at masama, Oo. polarity pa rin. So, Yeah. may balance pa rin, no? Tata Bert. Yan. Kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Nagpapakapagod kang mabuhay sa mundo. Sana rin ika nga gawain mo ring masaya yung existence mo. Gawain mo yung lahat ng bagay na makapagpapasaya sa iyo, wag lang may masasaktang ibang tao. Tsaka maganda po dito, Tata Bert, stress nga, ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay. Kasi kailan mo pa gagawin? Di ba? Walang kabuluhan na yun. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman. Maraming bagay talaga na ginawa ang Diyos. Actually, nandiyan na. Hindi pa rin nauunawaan ng tao kung bakit nandiyan yung mga bagay na yan. Hindi naunawaan. Pero isa ang sigurado, dahil gawa ng Diyos yan, para yan sa kabutihan ng tao. Yes. Pwedeng hindi mo nalalaman ngayon, malalaman mo rin yan later on. Correct. Just isipin mo lang na gawa ng Diyos yan, so para sa kabutihan ng tao yan. Ganun talaga yan. May merong mga, kaya nga may mga miracles na tinatawag eh. Yes. May miracles na tinatawag eh. Ika nga, para pag dumarating mga ganyan miracles, nagtataka ang tao eh. Pero, para sa benefit naman niya yung miracles na yan. Yes. Paano nangyayari yun? Mga bagay-bagay na gano'n talaga. Tsaka pag inaksaya mo yung panahon mong isipin at unawain, hindi mo na, yun nahaharang mo rin kasiyahan nga na dapat magpakasaya ka, na dapat gawin mo na lang, kasi yun ang alam mong tamang gawin. Yan. Ayun po. Babalikan po ba natin yung kanina Yung Tata Bert? kanina, Opo, yung meron ko ba may number 9 nata yun? 9. Basahin ko lang po ulit. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari. Ito ba yun? Teka po. Yan, sa Ayun, panahon ng sa digmaan. panahon. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Hindi tayo makakatakas. Binalikan lang po namin sa verse 8. Hindi kaya digma. Kamatayan din sa tingin ko Sa kamatayan din, walang mapagtataguan pag darating na talaga ang kamatayan. Parang yung sinasabi dito sa digmaan, it is yung kamatayan mismo. Opo, No? tama. Wala ka talaga mapagtataguan pag dumating na yan, hindi ka makakatakas Ayun, yan. tama. Yan, nakuha na rin natin. Yes, ang galing. Thank you, Tata Bert. Yeah. Ayun po. Galing-galing po. Thank you. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Galing po yun. Ay, may mga tanong po kayo, mag-comment lang po kayo. At sasagutin po ni Miss Linda. Tama. Chapter 9. Ang lahat ng ito'y pinag-aralan kong mabuti at nalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Totoo. Maging pag-ibig o pagkapuot. Walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Ang kilos talaga ng matuwid at matalino ay nalilinya yan sa gustong ay nalilinya yan sa mga aral ng Diyos. Yun ang nagsisilbing protection niya eh. Kaya walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Totoo naman, walang makapag-predict kung ano ang mangyayari. Kaya better na maging handa ka sa kung ano man yung darating na yan. Kung ano man available na bagay na meron ka na ihahanda, ihanda mo na. And better still, gumawa ka ng kabutihan. Para mas lamang nga yung Yun ang pinakamagandang ihahanda mo. Oo. Kumbaga, no, Tata Bert. Very good, very nice.
Iisa ang kasasapitan ng lahat. Kamatayan. Ang nangyayari sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid, ganoon din sa mabuti at sa masama, sa malinis at sa marumi, ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama. Walang pagkakaiba ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Lahat yan, darat na ng kamatayan. Iisa lang ang patutunguhan mo yan. Kaya, we would suggest na, or it is better, na dahil ang kamatayan is a sure thing, better na makapag-prepare ka na lang. Hindi naman para sa iyo, para sa mga maiiwan mo. Para sa mga mahal mo sa buhay na ika nga, para hindi naman sila, yung pagyao mo'y sa ikagaganda rin naman ng kanilang katayuan. Hindi sila masyadong maapektuhan. Ang haba na sinabi, no? Isa lang naman yung sabi kamatayan. Kirumpare niya lang talaga. Kahit ikaw yung nasa puti o nasa pula, pareho lang kayo ng tadhana. Ayan. Dito, sa lupa. Pero syempre, iba yung judgment ng Diyos. Yan. Ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo. Iisa ang kinasasapitan ng lahat. Habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip at ang hantungan ay kamatayan. Talagang isa lang ang kasasapitan ng lahat, which is kamatayan. Habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip. I think hindi naman ganun, no? Habang ang tao ay nabubuhay, ang iniisip niya lang ay yung yung mapahaba pa ang kanyang buhay. Sa bagay, no? To the point na minsan gumagawa na hindi maganda. No? Kaya siguro nabanggit yung ganung na yun. Pero iisa lang din talaga ang kauwian, kamatayan. Kaya ang sinasabi rito walang kabuluhan. Ngunit habang nabubuhay ang tao, ay di siya dapat mawala ng pag-asa. Siyempre. Ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon? Siyempre naman, ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Dahil ang asong buhay ay buhay pa eh. Pwede makagawa ng maganda yan eh. Unlike doon sa leon, patay na. Wala na magagawa ang isang patay. Opo. Tama, Tata Bert. Tsaka kung i-compare mo yung leon sa aso, ang leon, king of the jungle. Ang aso, di ba, best friend yan ng tao. Pero, ay parang symbolism rin siya, Tata Bert, na kahit gaano ka kalakas, kahit ikaw pa ang hari, no? Kahit na gaano ka ka-power, kung patay ka na, wala ka na rin silbi. Totoo po. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Pero kung patay na siya, wala nang alam. Totoo naman yun. Ang isang tao habang buhay, alam naman niya kung saan siya hahangga. So, katulad binabanggit na namin yan kanina, dapat mapaghandaan na niyan as much as possible. Dahil ang kamatayan, parang bigla na lang darating yan na hindi mo, minsan na nakaupo ka lang bigla kang inatake, doon ka na it happens So, dapat maging handa ka rin sa nadarating nga yan para sa ibang maiiwan mo. Tata Bert, tayo ka nga, natatakot. Sabi niya kasi, nakaupo ka lang. Uy, huwag naman po. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, at pagkainggit. Ano yung nawawala? Yung alam ng may buhay. Opo. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, at pagkaingit. Totoo. Pagka alam mo naman na mamamatay ka, sa pagpiprepare mo, ang naiisip mo kasi mga maiiwan mo Pati minsan, yung may mga kagalit ka, nawawala ang galit mo. And then, yung mga nag-aalala ka naman, paghahandaan mo sila. Ganun talaga. Pag iniisip ko yung kamatayan, pero wag naman ganun lagi. Mag-prepare ka lang.
Sige, magpakasaya ka sa pagkain Yan. at pag-inom, sapagkat iyon ay itinakda ng Diyos para sa iyo. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Yan. Kita niyo na, diretso-diretso sinasabi. Be happy. Yes. Enjoy life. Enjoy life. Because you cannot enjoy death. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal Uy. habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Dapat talaga maging masaya ang ika nga habang buhay ka, magkasaya, lalo na mahalin mo ng gusto, yung pinakamamahal mo, dalahin mo sa mga lugar na kung saan masisiyang ka rin, masisiyang siya, pareho kayo masisiyang. Ganun yan. Isama sa brisk walk. Uy! Kaso, pag 20 minutes lang eh. Ayaw na. Naghaharap na ng pagkakainan eh. Kung saan kakain. Ano man ang ginagawa mo, pagbuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin, ni pag-iisipan man, ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Siyempre naman, no? Kung ano yung bagay na gusto mong gawain, mga project na gusto mong isakatuparan, gawain mo na. Hanggat makakaya mo, ibuhos mo na ang kakayahan mo. Dahil pag dumating ang kamatayan, wala ka nang gagawain. Wala ka nang paplanuhin. Wala ka nang pag-iisipan pa. Dedo ka na kasi. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Lahat naman kasi ganyan, habang nabubuhay ka sa mundo, hindi lahat ng gusto mong makamit ay makakamtan mo. May ika nga ay pagkabigo rin. Maging itatanggapin mo yan. Ang matatalino ay di lagi nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Totoo naman. Basta kung ano yung kaya mong gawin, gawahin mo na. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Siyempre naman, hindi lang naman na ika nga sa pagganap mo ng buhay mo, puro nagtatagumpay ka sa lahat ng mga ginagawa mo. May mga instances din na ika nga darating yung mga pipigil sa mga ginagawa mo na yan. Yung magiging balakid. No, darating yung mga kabiguan na tinatawag. Ganun na. Parang si Carlos Yulo lang tatabert. Dami na niyang talo dati. Oo. Pero dadating yung panahon na may dahilan, mananalo siya. Pero Oo. hindi lahat, mananalo pa rin siya. Yan. Hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya'y tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao'y parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Yan nga no? Hindi natin alam kung kailan darating yung takdang oras ng ating pamamaalam na sa mundo. Katulad, kinumpara dito, katulad ng isda, na hindi alam, nasa sakloban na pala siya, mahuhuli na pala siya, ng either pansaklob or ng lambat. Katulad din ng ibon, nahuhuli sa bitag. Hindi alam ng ibon yan eh. Ang tao'y parang nahuhulog, yes, ang tao'y parang nahuhulog sa patibong. Dahil darating yung mga bagay-bagay, yung kamatayan ng hindi niya nalalaman. Narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Mayroon isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Kinubkob ito ng isang hari. Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsalakay. Nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan.
Subalit, pagkatapos, wala nang nakaalala sa kanya. Ang sinasabi ko, makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Ngunit ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinahahalagahan at ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Minsan kasi no, talagang yung karunungan ng isang tao ay kayang tumalo ng malalaking tao, ng malalaking puwersa. Dahil sa talino niya kasi alam niya kung ano ang dapat na gawain para sa tamang depensang dapat isagawa niya. Nagkataon na sa bayang yaon ay may isayon. Subalit pagkatapos wala nang yun ang isang minsan may mga naging bayani na hindi na talaga naaalala. Yan ang isang hindi ay nakakalungkot. Ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Ang hari kasi kahit na magsisisigaw siya kung mangmang yung kanyang sinisigawan, walang maiintindihan at walang maayos na gagawain. Na walang maayos na susundin yung kanyang sigaw na yan. Dahil mangmanga. Pero ang isang matalino, isang mahinang salita lang, may magagawa na kagad. May iintindihan kasi. At alam, dahil matalino nga, alam na tama yung gagawin niya. Pakikinggan talaga yun. Yes. Tsaka may laman, may pupuntahan, di ba? Hindi yung sisigaw lang, pero yun lang ang laman, puro ingay. Ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata. Totoo naman yan. Totoo naman yan. Mas makakadevelop ng estratehiya para madepensahan laban doon sandata. Pero sa isang pagkakamali, pero hindi lahat ganun nagkakamali rin ng marunong. Nagkakamali rin. At nagkakaroon ng problema rin sa kanya yan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wala po kayong mga tanong or ayan, may comment po si Mamita. One time, isang Sunday, ako naman sasama sa brisko, okay. Talaga Mamita, ha? Nag-third wheel ka pa sa lovers, ha? Ikaw talaga. Ayan po. Kung saan po namin matapos si Tata Bertie, chapter 10, para pwede naman na pa namin to be continued. Ayan. Chapter 10. Ang isang boteng pabango ay ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang ganda ng inano niya, no? Isang patay na langaw, mapapabaho ang pabango. Totoo naman yun. Kahit na, kahit na sabihing, yung nasa iyo na yung lahat ng karangalan, hinahangaan ka ng marami, merong isang bagay lang na pumuna. At yung puna na yun ay totoo, medyo nakakasira na yan sa reputasyon ng isang sa reputasyon ng karangalan tinanggap ng isang matalino. Ganun talaga yan, natural na lang naman yan. Ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Ganda. Ang matalino inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ganon talaga. Pag ang isang tao'y matalino, igagabayan ng talino niya sa tamang landas. Unlike yung mangmang, kung ano yung nararamdaman na dahil sa kamangmangan niya, papunta sa hindi maayos, papunta sa hindi magandang landas. At kung ang desisyon mo ay dahil nga bugso ng damdamin o emosyon, di ba? Kahit anong desisyon based sa emotions mo, nako, hindi kasi siya pinag-isipan Parang bigla ang desisyon, impulsive decision yung gagawin mo. Maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Hindi ayos kasi ang paglalakad ng isang mangmang
kumbaga sa ano walang direksyon ang paglalakad niya Dahil hindi nga niya alam ang tama o mali. Kaya yung paglalakad niya na yan, mas lamang yung mapamali kaysa sa mapatama. Kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Yan. Tama. Pag pinairal mo yung ego or pride na tinatawag na yan, alam mo naman na mas mataas yan at may karapatang magsalita ng hindi may karapatang magsalita sa pakiramdam mo ay hindi tama. Dahil pag may nakita naman hindi maganda siyempre punain ka. Don't get offended ng mga sinasabi sa iyo ng mga superiors mo. Actually, mapupulutan mo nga ng kaalaman yun Mapupulutan mo. At saka pag nalaman lang open-minded ka, na nakikinig ka, receptive ka sa feedback, baka lalo ka pa nila papahalagahan, di ba? Kasi nakikinig to. Yan. Ito pa ang isang di makatuwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Well, nangyayari po talaga yan, no? Minsan nakukuha sa palakasan. Yan. Nakukuha sa palakasan or panunuhol. Yan. Kaya nangyayari mga ganyan, no, yung mangmang mas nalalagay sa pwestong hindi naman siya dapat karapat-dapat. At meron naman tao na karapat-dapat doon, na matalino, na hindi na ilalagay sa nasabong pwesto. Nakakita ko ng mga aliping nakasakay sa kabayo, samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Yun, ganun na rin yun. Katulad na rin yung bilanggit po namin kanina. Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring manghuli roon. Ang lumulusot sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Ganun talaga, no? Ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Kaya dapat ingat lang din talaga, no? Mag-prepare ka sa lahat ng bagay. Yes. Well, may nabasa tayo Tata-Bert dati na may ginawa siya, tapos siya rin ang Oo, ganun talaga. yung ginawa niyang plano ng parusa, siya yung naparusahan. Nakalimutan ko kung sinong character sa Bible yan. Ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan ito. Ang nagpuputol ng troso ay nanganganib na madaganan yon. Kaya dapat talaga nag-prepare, iplanuhin mo ang lahat ng bagay na gagawain mo. Planuhin mo, timing, kinakailangan din yan. Planuhin, and proper timing, makakaiwas ka sa hindi magandang mangyayari. St. Peter, baka naman. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinasa. Kailangan din talaga, no? Tamang pagpaplano, tamang training. Dapat yun, para hindi mapurol. Tamang training, tamang pagpaplano, timing, at pagiging maganda ang resulta na gusto mong gawain. Walang kabuluhan ang kapangyarihan na nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway. Totoo naman. Kaya mo ngang sumihit, kaya mong gawain ang isang bagay para madisiplina ang isang gumagawa na hindi maganda. Kaya mo, pero ayaw mong gawain. Yan ang problema May kakayahan ka sanang gawain yung mapigilan. Yung mga balak na hindi maganda. Ang problema kung ayaw mong gawain, wala rin. Walang kabuluhan din. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Ilang beses na po natin tinalakay yung bagay na iyan, no? Ang salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan. Totoo naman yun. Ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Yes, dahil sa kamangmanga naman, sa kamangmanga na yan, nakapagsasalita siya na hindi ayos na. Ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan.
Hanggang matapos, ito pa rin kamangmangan. Huwag ka nalang kumausap ng mangmang. Wala rin mangyayari kasi. Ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang. Ngunit sinong makakapagsabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay patay na? Wala. Walang makapagsasabi. Basta ang makapagsasabi na buhay ng mangmang yan, parang walang na-contribute na naiwang maganda para sa mundo. Yes. Ano yun din sabi nila Tata Bert? O sige, kung pinanganak kang mahirap, pero huwag kang papayag na mamamatay kang mahirap. Yeah, so pwede. parang mangmang din. Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Ang mangmang kasi, kahit na anong gawain ang gawa niyan, kung talagang mangmang walang mangyayari. Lalo siyang, siyempre mapapagod lang siya na wala rin naman direksyon kasi yung ginagawa. Yun nga, hindi niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Kawawang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Pag ang isang hari ay isip bata o immature kung mag-isip, tapos yung mga ministro niya, yung mga kanang kamay niya, walang nais gawain kundi puro handaan, puro inuman. Hindi na maganda yun. Bakit kamo? May mga responsibilidad dapat silang gawain, hindi nila ginagawa. Kaya walang kauuwian kung yung klase ng kaharian ganyan. Alam naman na pag inilagay ka sa isang pwesto, may responsibilidad na dapat kang pangalagaan. At kung hindi mo ginagawa, puro ika nga handaan ang hilig mo, walang mangyayari. Ngunit mapalad ang lupain na may haring matino at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Yun. Yan, ika nga alam nila ang responsibilidad nila. Alam nila ang duty nila na dapat gawain. Tama yan. Kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Ganun talaga, no? Kung pabaya ang may-ari, ang bubong ang masisira. Una, sa isang tahanan kasi, ang unang naapektuhan ng elemento ay ang bubong. Magkakaroon ng kalawang yan, kaya kinakailangan nililinis ang bubong. Nire-repaint hanggat maaari. Ang kalaban kasi niyan yung elemento na nagdudulot ng kalawang. Dahil pag pinabayaan mo na yan, yan ang umpisa ng pagguho ng bahay mo. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Yan. Para sinasabi niyan, ang salapi, nabibili ang kasiyahan ng salapi. Pag may salapi, ganyan. Ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari. Ni sa pag-iisay, huwag hamakin ang mayayaman. Pagkat may pakpak ang balita at may tenga ang lupa. Yan. Kung may sama ng loob ka sa hari o sabihin ng kanino man, tao, huwag mo nang ikwento sa iba. Huwag mo nang ipapamalita sa iba. Sigurado kasi yan makakarating sa pinatutungkulan yan. Alam mo naman yung chismis. Kaya nga may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. Ayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, thank you Lord. Nakaabot po tayo ng chapter 10, Tata Bird. Ayan po. So, sa akin po, ang pinaka, siguro yung nag-stick po sa akin dito, Tata Bird. Atay lang po natin ito. Yun po yung, may mga tao kasing hilig nilang isipin at alalahanin kung ano ba yung purpose. Okay lang naman minsan isipin kasi sumasagi naman talaga yun sa isip natin. Pero kung buong buhay mo siyang uunawain at wala ka nang gagawin mabuti, hindi ka nagagalaw, at biglang, yun nga, nakaupo ka lang, atakin ka na. Yung oras ng pag-aalala mo, ng gusto mong unawain lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, magiging walang kabuluhan yung mismong buhay mo. So, ang pwede na talaga natin gawin is kung ano po yung tinuro talaga ni Kristo, yung
mahalin ng kapwa dahil pag minahal natin ang kapwa natin at ang mga aba nating kapatid, ay minahal na rin natin siya. So, gamitin natin yung bawat oras, bawat araw na binigay sa atin na gumawa tayo ng makabuluhan, na sulitin natin, magpasaya tayo ng tao. Yung magpangiti ka lang ng isang tao kahit, diba, kahit yung mag-good morning lang, yung mga ganun kasimple, malaking bagay po yun. So, wag natin kakalimutan na live life to the fullest. Ayan. Dito po sa tinalakay natin ngayon, binibigyan emphasis ang tungkol o parang dinidiinan ang tungkol sa kamatayan. Ang kamatayan po ay isang sure thing na tinatawag, no? Pero wag po tayo dyan mag-focus. Mag-focus po tayo sa mga dapat nating gawain bago dumating yung kamatayan. Mag-prepare po tayo hindi para sa ating sarili. Mag-prepare tayo para sa ating maiiwan, lalo na sila'y mahal natin sa buhay. Ihanda natin sila. Gumawa tayo ng mga bagay-bagay na ikauunlad nila. Hanggat maaari po sana, gawain natin yung mga bagay-bagay na yun ayon sa aral ng Diyos para ang maiiwan natin sa kanila ay mga aral na magbibigay ng tatag sa kanilang pamumuhay na gagawain kahit na wala ka na. Yun lang po ang aking masasabi tungkol sa bagay. Thank you so much, Tata Bert. Mamayang gabi po may online prayer vigil po, 10 o'clock. Tapos sa mga hindi po makapanood, ngayon ang live, ang replay po bukod sa Facebook, meron din po sa YouTube, Anthony Vivero-AGT. Ayan. And bukas nga po pala, no, yung 131st lecture. Tungkol po yan sa 5th and 6th of the 7 last words na binanggit po ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Subaybayan niyo po at tingnan po natin naman kung ano yung mapupulot natin sa nasabing mga sinalita ni Jesus na yan doon. Yes. Marami po kayong matututunan, kaya abangan niyo po bukas si lecture ni Tata Bert. Ayun lamang po. Thank you po. Good night! God bless po.